Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ako po ay nagagalak sa araw na ito sapagkat binigyan po ako ng isang pribilehiyo ng Panginoon na makapamagitan ng panalangin para sa ating bayan. Bago po iyon, tayo po muna ay humingi ng guidance sa Lord na siya po ang manguna sa atin sa mga bagay na atin pong ipananalangin. Samahan niyo po ako. Maraming Diyos, maraming salamat Lord God sa opportunity na pinagkaloob mo Panginoon upang kami po ay makapanalangin sa iyo on behalf of our country Lord God, the Philippines, amang Diyos. Salamat Panginoon na mayroon kang ipinagkaloob na bansa sa amin Lord God na kung saan kami ay makakapamuhay ng matiwasay Panginoon ayon din po sa iyong kalooban. At sa mga oras na ito Panginoon, i-guide mo kami sa mga bagay na dapat ipinalangin para po sa aming bayan. Salamat po ng marami. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ang aklat po ng Jeremiah 29 verse 7 ang siya pong naka-assign sa akin. Pero babasahin ko na po mula 4 hanggang 7. Sabi po dito sa 4, this is what the Lord of Heaven's armies, the God of Israel, says to all the captives He has exiled to Babylon from Jerusalem. 5. Build homes and plan to stay. Plant gardens and eat the food they produce. 6. Marry and have children. They find spouses for them so that you may have many grandchildren. Multiply, do not dwindle away. And 7, dito po tayo magko-concentrate sa verse 7, and work for the peace and prosperity of the city where I sent you into exile. Pray to the Lord for its welfare will determine your welfare. Salamat po sa salita ng Diyos. Si Jeremiah po ay binigyan ng instruction ng Lord para po sa mga Israelita na natapon po sa Babylonia. Bigyan mo siya ng instruction na sumulat na isang liham sa mga Israelita na kung saan ay humarap na sa mahabang panahon ng pagkaka-exile sa Babylon. His instruction to them before still is his instruction for us today. Sabi po dun sa una po, sabi po ng Lord, God told them to build homes and plan to stay 29:5. Sometimes we get so anxious about what God has next that we don't ever get settled where He has us. He will direct our step with its time to move. Sa Kanya po, kung ano man po ang mga plano, ang mga nais niyang ipagawa sa atin, siya po ang magbibigay ng direksyon para sa bawat isa. Second, God said, plant gardens and eat the food they produce. Sa 29:5b po yon. In other words, be productive where you are now. Sow good seeds in the lives around you. Do work that can sustain you and your family. Be a contributing member of the society. So, tayo daw po ay gumawa o gamitin natin yung kalakasan na pinagkaloob na sa atin ng Lord para tayo po ay mag-earn ng ating ikabubuhay at maging productive po tayo sa lahat ng aspeto po ng ating buhay. Tayo po ay hindi maging liability ng society bagkus magiging magandang halimbawa po tayo para yung ating pong gawain, yung ating pong magawa sa ating pang-araw-araw na buhay ay maging productive po para sa ating society. Pangatlo, God encouraged marriage and multiplication, 29:6, but God wasn't telling them to marry just anyone who came along. They were not to marry outside the faith. God wanted His people to grow in number and in spiritual maturity. Kasi nais ng Lord na yung kanyang mga tao, yung kanyang mga anak ay mag-grow in spiritual at mag-mature. At nais po niya na isang pagsunod kasi ito yung pagka ikaw ay nasa sabi hindi wag kang makipamatok sa hindi mo ka mananampalataya. So pag instruction na yun minsan parang mahirap pong sundin
Lalo na sa mga panahon ito na iba po ang lifestyle ng mga kabataan. Minsan madalas po dito nagkakaroon ng pagsubok. Yung pagkakaroon po ng relasyon sa hindi ka mananampalataya. So ayaw ni Lord kasi nais nga niya na mag-grow spiritually and maturely ang kanyang mga anak. Pang-apat dun po sa verse na at kung saan tayo ay magpo-focus. Pang-apat po, he told them to work for peace and prosperity of their city. This means praying for your city, praying for your country, pray for leaders and those who have authority over your life. Ask God for favor over your home, your city, and your country. So, binibigyan din po niya dito ang pananalangin para sa pagkakaroon ng isang mapayapa at maunlad na tirahan. Ipag-pray po natin ang ating bayan, ipag-pray po natin ang ating bansa, ipag-pray po natin ang ating mga leaders, ang mga taong nasa ating paligid, at pag-pray po natin na bigyan tayo ni Lord ng favor para sa ating tahanan, sa ating bayang tinitirhan. Sige po, sa mga oras po na to, tayo po ay manalangin. Pag-pray po natin yung magkaroon po ng prosperity supernaturally yung ating pong bansa. Alam naman po natin na isang mayamang bansa ang Pilipinas at dalangin po natin sana na ito, Panginoon, ay magamit, ang resources ng ating bayan ay magamit natin sa maayos paraan. Dalangin po tayo. Panginoon, patuloy po namin itinataas sa iyo ang aming bayang Pilipinas. Nawa, Panginoon, ay mag-prosper kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay habang naninirahan kami sa aming bansa. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na ikaw pa ang patuloy na magbigay pa ng favor, na magkaroon po ng mga panibagong magbubukas na mga businesses, Lord God, ngayon pong panahon ng pandemic, Lord God, na kung saan ay maraming nagsara na mga negosyo, Panginoon. Dalangin namin at marami po ang naapektuhan, Panginoon, marami po ang nagutom, Lord God. Kaya dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na sa mga oras na ito, Panginoon, magbigay ka po ng muli ng opportunity, Lord God. Magpadala ka, Panginoon, ng mga mag-invest para sa aming bayan, magkakaroon muli ng tiwala, Panginoon, upang mamuhunan sa aming bansang Pilipinas, Amang Diyos. Dalangin ko sa iyo, Lord God, na patuloy mong hipuin ang kanilang mga puso, Lord God, at nawa, Panginoon, ay mas marami pa pong opportunity ang makreate sa pagbubukas ng mga bagong negosyo, Lord God, para sa aming bayang Pilipinas. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon, kung ang lahat ng mga investors na ito, Panginoon, ay hihipuin mo ang puso nila, Panginoon, at magtitiwala sila, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng panibagong pagkakataon, Lord God, para sa aming bayan. Salamat po. Ganun din po, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang mga inventors ng aming bansa, Lord God. Napakarami, Panginoon, na invention ang nagawa na ng aming mga kababayan, kaya lang ay nahihirapan sila, Panginoon, na magkaroon ng patent ang kanilang mga na-invento, kung kaya't minsan, Lord God, sa ibang bansa pa nila na ipaparehistro ang kanilang mga invention, Panginoon. Dalangan namin sa iyo, Lord God, na nawa, Panginoon, yung mga nasa authority ay bigyan pansin, Lord God, ang mga invention ng mga Pilipino, Panginoon, at alam namin din, Lord God, na ang mga invention na ito ay world class, Panginoon, kung kaya't dalangan namin sa iyo, Panginoon, na hindi po magkaroon ng sagabal, Panginoon, sa kanilang pagpaparehistro sa kanilang mga na-invento, Panginoon. Dalangan din namin sa iyo, Panginoon, ang mga teknolohiya sa aming bayan, Panginoon, na kung saan ay kami po ay sumasama sa iyo, Panginoon, na patuloy mong tulungan ang kalagayan, ang sitwasyon ng aming bayan, na laganap po ang red tape, Panginoon. May mga kumpanya na nais, Panginoon, na mag-invest sa kadahilanan, maraming kadahilanan, Panginoon, na nahihirapan silang kumuha, Panginoon, sapagkat may mga red tape, Amang Diyos. Nahihirapan silang kumuha ng lisensya. Kaya, Panginoon, tinataas namin sa iyo lahat ng mga tao ito, Panginoon, na ikaw po ang humipo sa kanilang mga puso, Panginoon, na may eradicate na, Panginoon, na wala na ang corruption sa aming bayan, Amang Diyos, upang makapagpatuloy, Panginoon, na enjoy namin, Lord God,
ang kagandahan, Lord God, ang mabilis na internet connection, Lord God. Dalangin namin sa iyo ang lahat ng mga internet na magkaroon po ng malakas, Panginoon, upang makaagapay kami, Lord God, sa pag-unlad, Panginoon, ng aming bayan, amang Diyos. At dalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang iba pang mga field of sciences, Panginoon, na kung saan ay lalo na po sa medical, Panginoon, na kung saan ay magkaroon din mga bagong invention, makasabay kami, Panginoon, sa ibang bansa, Lord God, na kung saan ngayon naranasan namin na very late po kami sa mga naka-avail na mga bakuna, Panginoon. Kaya tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga nasa medical field, Panginoon, nasa invention, Panginoon, na maging mas mabilis, Panginoon, ang kanilang pagkatuklas, Lord God, sa mga gamot na maaari po naming mapakinabangan, Lord God, maaaring makagagaling, lalo na ngayon sa COVID-19 na ito, Panginoon. Dalangin namin sa iyo, Lord God, na ma-avail ng mas mabilis, Lord God, ang bakuna para sa aming bayan, namang Diyos, kung ito po ay makabubuti para sa bawat isa, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat po ng marami sa iyong gagawing himala, Lord God, para sa aming bayan, namang Diyos. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang employment opportunities, Lord God, para sa mga wala ng trabaho, Panginoon. Dalangin din namin sa iyo ang mga nagpo-produce, Panginoon, ng mga crops, Panginoon, nawa gaya ng naranasan ng nakaraang kalamidad, Lord God, na may bagyo, ay maraming nasayang na mga ani sapagkat wala pong sapat na storage facilities ang aming bayan sa mga probinsya, Panginoon. Kaya tinataas din namin sa iyo ito, Panginoon, na nawa ay mag-create pa po ng maraming storage facility para sa mga harvest ng mga magsasaka ang aming gobyerno, amang Diyos, sa iba't ibang panig po ng probinsya, Lord God. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang aming means of transportation, Panginoon, na kung saan medyo very late na po kami when it comes to sa mga bullet train, Lord God. Medyo mabagal at may kalumaan na rin, Panginoon, ang mga pinadadala sa aming train, Panginoon. Kaya dalangin namin sa iyo, Panginoon, na patuloy po ang Panginoon na magkaroon ng maayos na means of transportation ng aming bayan, amang Diyos. At dalangin din namin sa iyo ang aming mga engineers, Lord God, ang mga civil engineers na kung saan ay sila ang mga mahala sa pagpapatayo, Panginoon, ng mga tulay, Panginoon, ng mga facilities, Panginoon, para sa mas moderno at mas maunlad na bayan, amang Diyos. Tinataas namin sila yun na patuloy ka pa pong magbigay ng wisdom, knowledge, Lord God, sa kanila upang mas mapabilis, Panginoon, ang kanilang gawain, naman Diyos. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang waste management, Panginoon, na kung saan sa ibang bansa napaka-moderno, Panginoon, ng kanilang waste management, Panginoon, na kung saan ay ganun sa aming bayan, Panginoon, na isang malaking problema, Panginoon, ang basura sa aming bayan, amang Diyos. Kaya kung may maiimbento pong mas maganda pasilidad para may handle, Panginoon, ang aming mga waste, Panginoon, ay mas mainam po para sa aming bayan, amang Diyos. Kaya tinataas po namin sa iyo ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, yung mga geothermal plant, Panginoon, na makakatulong sa pag-supply ng kuryente, amang Diyos. Yung pong isang thermal plant, Panginoon, sa Limay, Bataan, na malaki po ang nagastos, milyon po ang nagastos, pero hindi po napakinabangan ng aming bayan, naman Diyos. Kaya, Lord God, kung makabubuti para sa aming bansa, na buksang muli iyon, Lord God, para mas marami po at hindi kami mahihirapan sa supply ng kuryente. Your will be done, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong gagawing himala sa aming bayan, naman Diyos. Ganyan din, Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming bansa sa mga sandaling ito, Panginoon, na kung saan nakakaranas, Lord God, ng maraming pagsubok, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, na ikaw po ang gagawa ng himala. Ikaw ang Diyos. Walang imposible sa iyo, Panginoon. At higit sa lahat, ikaw ang Diyos na mapaghimala, Panginoon. Tulungan mo aming bayan, Lord God. Tulungan mo ang bansang Pilipinas, Lord God, higit sa lahat. Tulungan mo, Panginoon, na ang aming bayan ay ma-utilize ang mga natural resources, Panginoon, para sa pantay-pantay na paggamit, Panginoon, ng mamamayan.
Salamat po sa iyo, Lord God, sa hapong ito, sa araw na ito, Panginoon. Dalangin namin muli sa iyo ang aming bayan. Ikaw po ang magpala sa aming bansang Pilipinas at sa lahat ng Pilipino. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.